dahil takot ka na may masabi sa'yo. Kaya sinabi ni Paul, huwag mong hayaan. Kita natin, maaaring maging distraction sa atin. Tama? Tama ba? Pag hindi natin nakikita, di ba, okay lang na gawin natin, kahit kasalanan. Bakit hindi tayo nadidistract eh? Wala naman nakakakita sa akin, wala si pastor. Nandito naman kami sa school. Wala naman si teacher. Tama? Hindi ko nadidistract. Wala akong takot na mangopya. Ano yan? Kasi, madalas, ang kinakatakot natin, yung nakikita lang natin. Lagot ako pag nalaman ito ni tatay. Pag nakita ko ni nanay, mapapalo ako. Kaya sabi ni Paul, in-encourage si Timothy, anak, sa pananampalataya, huwag ka mag-focus sa tingin mo sa iyong sarili. Huwag mong tingnan. Kahit nga yung mga bata nakaka-influensya tama? Kayo, nakaka-influensya kayo. Pag gumawa kayo ng masama, na-influensya nyo iba. Pag gumawa kayo ng mabuti, nakaka-influensya tayo sa iba. Kaya sabi doon, be an example. Number 1, be an example in speech. Paano ba kayo magsalita? Sa bahay, nagiging mabuting ehemplo ba kayo sa inyong pagsasalita? Sumasagot ba kayo sa inyong magulang? Sino dito yung sumasagot sa magulang? Alam ko lahat kayo sumasagot. Pero yung masamang sagot, hindi kayo sumasagot pag tinatanong kayo. Sabi po kasi ni Pastor, wag sumagot eh. Anak, saan yung susi? Ang sinasabi dito yung sagot na nakakasakit. Yung walang po at opo, walang pagalang na pagsagot. Kasi nga ito, your words reflect your heart and mindset. Kung ano yung nasa puso at isip mo, kung ano sasabihin mo, yan yung nagre-reflect. Yan yung nakikita sa'yo. Kaya alam mo kung nagsisinungaling ng isang tao tama? At kung ano yung laman ng kanyang puso, pag madalas bully, madumi ang puso niya. Insecurity yan. Insecure yan. Tama? Palagi na lang pinansin yung, ay, hindi maganda yung kanyang gupit. Ay, kulot yung kanyang buhok. Bakit? Insecure eh. Ibig sabihin, mali yung puso. Kapag negatibo ang lumalabas sa iyong bibig, negatibo ang laman ng iyong puso. Kapag basura ang lumalabas sa iyong bibig, pagmumura, madumi ang iyong puso. Okay? Sabi doon, be an example in speech. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi niyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 4, verse 29. Huwag gumamit ng masasamang salita. O kaya yung mga nakakasakit na salita. Ano yung mga nakakasakit na salita? Pangit? Pag sinabihan mo si Faith ng pangit, sasabihin sa'yo bad. Kasi pangit yun. Masamain eh. Tama? Ano yung mga nakakasugat na salita? Grabe ito. Sobrang advanced bully ito. Ang sabi doon? Sabi ng Bible, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Hindi lang Excuse lang po. Thank you. Ay, praise God. Libreng lupa. Sorry Kaya hindi lang dito sa church. Baka kasi mabait lang kayo magsalita dito sa church. Magalang kayo sa ibang tao. Pagdating sa inyong bahay, hindi na kayo magalang. Bastos na tayo. Kahit sa school. Sabi doon, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin. Ibig sabihin kasi, tayo may kanya-kanyang worldview tayo eh. May mga lugar talaga na palamuran. Di ba? Mapapansin nyo, may street talaga na kahit yung mga bata talaga gagaling na magmura. Minsan na-adapt kasi natin yon. Kaya meron talagang pagsisikap na hindi naman natin talaga
maano na agad na kung sanay tayo dahil nandun sa worldview natin at bago pa lang tayo mananampalataya, talagang pagsikapan natin na dapat yung lumalabas sa ating bibig ay makakabuti at angkop sa pagkakataon. Alam niyo ba ang salita pwedeng makapatay? Kaya dapat mag-ingat tayo pag tayo magsasalita. Alam niyo, ang dami na nagpakamatay dahil lang sa salita. Stress sa bahay, paglabas sa kanilang bahay, na-stress, tapos nung humingi siya ng payo, mali pang narinig niya, hindi angkop doon sa sitwasyon na kanyang nararanasan, ang nangyari, na-depress, nagpakamatay. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, dapat ang lumalabas sa ating bibig ay punong-puno ng pagmamahal. Amen? Dapat yung pakinabang, magandang pakinabang, kapag may nakarinig sa atin. Dapat ang mga Kristiyano, mga kabataang Kristiyano, hindi sila pinagmumulan ng mga salitang hindi maganda. Baka kayo unang-unang pa ha? Yung magaling gumatong. Pangit, pangit talaga yun. Totoo. Kristiyano tayo. Sabi doon, be an example in speech. Pastor, hindi naman ba ako nauna eh? Hindi ka nga nauna, ang dami mo namang gatong. Sol-sol. Kaya dapat mag-ingat. Sabi ng Bible, be an example in speech. Yun agad ang paalala. Kasi tayo mga kabataan, pabigla-bigla talaga tayo ng salita. Tama? Bakit kulang pa tayo sa experience eh? Hindi pa natin alam kung anong nagiging epekto ng salita sa ibang tao. Bakit? Hindi pa nga, kabataan pa nga tayo eh. Padalos-dalos pa tayo. Pero dapat ang Kristiyano hindi pa dalos-dalos sa kanyang pananalita. Amen? Dapat, kapag nagsalita kayo, naiintindihan. At may pakinabang. Anong pakinabang? Mabuting pakinabang. Okay, magsalita ng walang pakinabang ha. Kung sa Bisaya, uwat pulos. Sino mga Bisaya dito? Ikaw lang? Bisaya ka dahil? Dili ba? Okay. Walang kwenta. Pangalawa, be an example in conduct. Good manners and right conduct. Sino sabi pa? Conduct. Okay, your action speak louder than words. Live in a way that honors God. Okay? Tayo mga Kristiyano, kayong mga kabataang Kristiyano, inaasahan kayo ng Diyos na magliliwanag kayo saan man kayo naroon. Okay? Huwag kayong padala sa takbo ng sanlibutan. Ang uso ay nawawala, pero ang salita ng Diyos ay hindi kailanman mawawala. Kaya ang ipauso natin, yung salita ng Diyos, hindi nawawala. Tama? Madalas tayo, kung ano yung trend, yun din yung ano natin, yung kinantahan pa talaga. In-action ko na nga lang, in-speak mo pa. Okay lang yan. Hindi ko kasi alam yung kanta eh. Pero madalas ako, yung may nasisipat pa. Kasi lumalabas na yung trend talaga. Ang galing ng Facebook, ano yung trend? Yung lagi lalabas sa notification. Kahit Kristiyano ka, mapapanood mo ito. Pero, sabi ng Bible, in Matthew chapter 5, verse 16, nagno-notes ba kayo? Next month, may exam tayo. Matthew chapter 5, verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw, tulad ng pinag-aralan natin kanina, sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sabi doon, be honest, serve others, and make choices that reflect Christ's love. Dapat yung buhay natin nagre-reflect. Kahit hindi natin sabihin, Kristiyano tayo, nakikita ay Kristiyano yan. Okay? Sabi doon, be an example in conduct. So, kamusta ang conduct ninyo sa inyong bahay? Kayo ba yung nagka-conduct?
Baka conductor kayo doon. Ay, yung mga conductor, di ba, yung nagaganon? Nagka-conduct. Ay, Nay, pakukuha nun. Tay, pakukuha nun. Hindi kumikilos. Turo lang ng turo. Ba't ako? Ikaw naman. Kanina pa ako eh. Alam mo ako dito eh. Pagod na kaka-scroll eh. Ako pa maghuhugas, baka iba pasma. Dapat hindi ganon. Dapat hindi kayo laging panigi sa inyong bahay. Bakit lagi nating inuuna ang bahay? 70% lagi kayo sa bahay. Tama? Doon kayo natutulog. Halos 50% ng buhay nyo nandun. 20% gising kayo. Yung 30% sa school, barkada at sa community. 10% yun. Kaya mahalaga ang bahay, ang first ministry natin. Dapat sa bahay tayo nakikita ang Kristiyano tayo. Amen? Hindi, pumunta ka na nga doon sa church, doon ka nagiging mabait. Pag dito sa bahay, pasaway ka, doon ka na. Yung pinagtutulakan ka sa church, kasi masama ugali mo. Dapat hindi. Kung gaano tayo kabuti sa church, mas mabuti tayo sa bahay. Bakit? Kasi, yun ang pinapagawa sa atin ni Lord. Magiging mabuting ehemplo tayo doon. Lalo na kapag masipag tayo. Ang dami-dami mga kabataan na sipag sa church, tamad sa bahay. Sabihin sa atin ng Panginoon, napaka-ipokrito itong mga kabataan ito. Sipag na sipag sa church, talagang halos hindi makabasag pinggan. Pagdating dito sa bahay, basag-basag ang pinggan sa kadadabog. Maling, huwag nyo anin yun ha. Kaya natin ito pinag-aaralan parang, kasi ang worship hindi lang siya every Sunday. Ang worship is lifestyle. Saan man kayo naroon, dapat pinapupurihan ng Panginoon. Napupurihan ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga gawa kung nasan man tayo nandun. Pangatlo, be an example in love. Love is the foundation of Christ-like life. Ano klaseng pagmamahal dapat yung binibigyan natin? Hindi yung mahal kita. Ano ba mahal na kita? May pambili ka ba ng bigas? Yung mga love nyo, hindi na infatuation lang yon. Yung mga puppy love, hindi naman kayo mga tuta. Kaya kayo mag-puppy love. Lovebirds, hindi naman kayo ibon. Tayo mga Kristiyano, inaasahan na yung pagmamahal natin, walang kondisyon. Okay? Yung mga lovebirds at puppy love kasi, may kondisyon yun. Ano? Crush kita. Crush kita. Kaya, pag nagsama kayo, crush. Maka-crush na kayo. Babagsak na kayo sa buhay. Kaya, sabi nito, anong klaseng pagmamahal? Pagmamahal tulad ni Kristo dahil minahal tayo ng ating Panginoong Kristo. John chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman